Meet the Mauno PD200W. The world's best-selling internet microphone. Perfect for creators, streamers, and podcasters. It offers USB, XLR, and wireless connectivity for total flexibility. Enjoy crystal clear audio with advanced noise cancellation, up to 60 hours of battery life, and a wireless range of up to 60 meters. Plus, with the Mauno Link app, you can easily customize your sound like a pro. Get your Mauno PD200W today. Hindi po masama magsabi na, tite. Akala mo ginawa yan kasi bakla ka eh. Bongga, te! Ano ka ba? Palit nga tayo. Parang nahihiwagaan pa ako sa lalaki kaysa sa babae. Nagkaroon ba ng punto ng kalituhan na parang ikaw ba mismo parang ayoko na maging bakla? Gumanong ka. I don't have to say anything. I just need to show up. So, Yung mga mahihirap muna, bakit Oo. puro kabaklaan na naman? Makikidamay na naman kayo. May sarili na naman kayong buwan. Ganyan. Oo, special na naman kayo. Hoy! It's as if nakaka-multiply ng bakla ang condom. Tumigil nga kayo. Mas Yes. pangit pa kung hindi ka protected. Bakit ba kayo nahihiya? Tapos pag uwi nyo ng bahay, ganun din naman. Sasubo nyo din. Guys, ipapasok nyo din naman! Lo, ba't may ganyan? Ngayon, mas appreciated mo yung success na meron ka kasi ang dami talagang mga bullshit na naganap dati. Hindi na ako makakilos ng maayos. Lagi na akong napapansin. Yay! Hello again. What's up mga unpackers? Ito po ang inyong Ate Tuesday, ang balagbag nyong ate every Saturday. And welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman ano pa ang hinihintay nyo? I-unpack na natin yan dito sa Balagbagan! And hello po ulit sa ating mga nanonood, sa ating mga kawan on air sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig ngayong araw na ito. Hi po sa inyong lahat. And this very, very special episode is powered by Premier Condoms. Have fun safely. Thank you so much, Premier Condoms. All right. I'm so privileged that she said yes to this guesting because I've been wanting to talk to her for so long. Ang dami kong gustong itanong at maliwanagan sa kanya. At bukod doon ay gandang-ganda talaga ako sa kanya. Ever since tuwing makikita ko siya, napapaganan ako. Ladies and gentlemen, Sofia Trazona! Hello po! Hi, Mars! Nung nakita ko siya nung opening ng Pride, naka-white lang siya na simpleng tank top. Tapos, Mama Mary! Sabi ko, ang ganda! Lapit ako sa kanya agad. But it's so nice to have you. How are you, I'm Sofia? good. I'm doing well. Ang ganda-ganda mo talaga, promise. Salamat po. It shows you, hindi lang yung physical, yung aura mo ngayon. Parang you look so free, you look so alive, parang yung zest mo for life bumalik. How are you doing now? Ayun, sobrang feeling ko nasa euphoric moment ako na talagang wala na akong tinatago. Kasi syempre, malaking malaking hinga na siya for me. True. May tinik sa dibdib mo na nawala. So, na ako talagang, I'm out there. Proud na ako na sa pagiging trans ko. Kasi nung una proud ako, pero sarili ko lang nakakaalam. Tama. Kumbaga, matagal mo itong tinago at matagal mo itong para sa'yo lang muna. Yes. Pero now that the world knows and they are celebrating with you, some of the comments I saw, they're very happy for you that now na you're living your truth. Yes. Pero gusto kong maungkat sana kasi hindi naman tayo dumating dito ng automatic. Yes. At hindi naman ito hinand over lang sa atin. Kumbaga, meron din tayong mga struggles na pinagdaanan just to get to this point. What is it like growing up in a conservative household? Kasi hindi namin ma-imagine na may batang Andre noon na para bang feeling ko nakakulong ka. Ano bang pakiramdam na lumalaki kang ganun? Actually, ayun nga, even with my interview, sinabi ko din na growing up talaga, sa lola talaga ako lumaki. So, sobrang free talaga doon. So, yung pagiging bakla or pagiging trans, never siyang nag-appear sa mind ko. Kasi,
wala namang usapang ganun. Kumbaga, kahit ano ka, go lang. Kung anong trip mo, go lang. Ganun yung lola ko. Yes. Tapos kahit anong gusto mong laruin, go lang siya. Wala naman siyang problema. It's just that, nung nagkaroon na din, tumanda na din ako, pre-teens, ganyan. Si mama, ayun nga, nag-convert siya to Christian, born again Christian, ayan. So, nagkaroon na ng point of view with a religious belief. Na dati hindi naman before, present. hindi naman present. And, ang nangyari, tapos yun nga, nagkaroon siya ng asawa, parang, in a year, ang bilis nung nangyari, parang, nagligawan sila, tapos, next year, kasal na sila. As in, sobrang bilis. I was living with my mom noon. And, nung kay mama pa lang, nafe-feel ko na na may kailangan na akong i-shield sa sarili ko kasi whenever na lalabas siya, yung sabihin natin gayness, pag lalabas yung mga ganong actions ko or words ko, may certain look na parang may ganun na. Maaga pa lang nafe-feel mo na siya. Yes. This begs the question na, ito bang sinasabi nating gayness na kanina pa nating kinocoin, ito ba ay nakukuha from the environment or what? Kasi coming from your story, na lumaki ka sa lola, walang mali siya at walang pinag-uusapan na, ay pangit yan, wag mo gagawin yan. Ang bata kasi napaka-clean ng soul, Yes. napaka-pure. Yes. So, tayong mga adults ang nagsasaksak ng mga ganitong konsepto sa isip ng bata na dapat kamuhian ang kabaklaan or tignan siya a certain way. So, nung dahan-dahan tong nagbabago yung perspective sa nararamdaman mo or dapat mong itago, ano yung pakiramdam no na may environment na gano'n na hindi gano'n ka-nurturing? First na lagi kong nararamdaman is I don't want to be associated with gays. Oh, meron kang early Meron feelings na akong gano'n. gano'n na parang whenever na ay si ganyan, bakla din niya, katulad ni ganito, ganyan. I mean, from mga tao na sa labas na bakla din niya, katulad ng ganito, parang sa school, mga ganong atake. Nafe-feel ko na, ayoko nga niyan eh. Ganyan. Ganun na siya. Oh. Parang may stigma na nabubuo sa utak ko. Tapos, nagtatry pa din ako, crush ko si ganito kahit di naman. Nagagandahan lang ako sa kanya kasi gusto ko yung mukha niya, ganyan. Pero, mga crushes, parang nahihiwagaan pa ako sa lalaki kaysa sa babae. May ganong may early feelings na ganon. And, nung umalis na ako dun sa poder nila mama, tapos napunta ako kila papa, dun na na-open yung mind ko na, hindi pala talaga normal for me yung ganong kinagisnan. Ganon. Na parang pilit kang ipinapasok sa isang kahon na hindi ka komportable. Yes. Alam mo na ba talaga deep within you that someday I have a different dream than boys my age? Meron kang Yes. deep-seated feel. Ano yung feeling na yun? I just know that I'm different. Even when I was a kid, yung mga nilalaro nila, hindi ko siya trip. Yung mga interests nila or mga goals nila or kung yung mga future, kunwari gusto maging future engineer, future maging ganyan, hindi ko siya trip. Iba ang dream mo. Iba yung dream ko. What was your dream when you were younger? Ang gusto ko lang talaga nung bata pa ako is gusto ko maging performer. Just like your mom. Yes. Kasi nakagisnan mo no? Gusto ko talagang maging performer. And even with my dad, kasi si Papa yung choreographer ng Correct. Itbulaga. Correct. So, growing up, pareho silang nakikita ko na doon sila nagka-thrive. Yeah. Pareho na si Mama sumasayaw siya ng talagang kitang-kita mo yung passion, kitang-kita mo yung gustong-gusto niya yung ginagawa niya. And I want that for myself. So, even growing up from preschool pa ata ako hanggang senior high school, sumasayaw ako walang tigil. Oo. Lagi ako laman ng mga dance troupe sa mga schools, ganyan. So, itong dream mo na ito, hindi mo siya maabot-abot because of the restrictions that you're feeling. Yung mga busina, kumbaga na sinasabing, ops, bawal yan, hanggang dito ka lang. Paano mo ngayon nalalampasan yung ganun? Kasi, di ba natatanim yan Yes. sa iyo? Minsan ba nakakatch mo yung sarili mo na, ay, pwede ko na pala tong gawin? Kasi, before, parang, ang mga sinasayaw ko, mga high school days, mga panlalaking sayaw. Ay, mga crumpy, Yes, mga talagang machong galaw. hip-hop. Wow!
Sobrang Magalan. tigas mo na din, be. Galar. Oo. Ganon. No, nothing against that. Maganda wala. rin yung mga ganon. And Mga Up hard. until now, thankful ako na May training ka doon. may training ako doon kasi nagagamit ko siya na parang, uy, drag queen, tas hip-hop siya sumayaw. Parang kakaiba na siya. So, Alam mo, buti you mentioned that. I watched you perform like a couple of times and I saw na yung vocabulary mo sa dance, ang lawak. Kaya mo may jazz moves ka pa, Yes. kompleto ka. Oo, kaya ang ganda, tama, nung training mo. kaya, though, syempre before, gusto ko yung pambabae talagang nag-i-split and everything. Tapos, Gusto mong get out Oo. din. Oo. nung mga high school days, kaso, ngayon, na-realize ko na, ay, advantage ko pala siya. Kumbaga, I turned that ideology na, ay, pangit to for you. Kailangan ito lang yung gawin mo. Kailangan magpakalalaki ka. Na-turn ko siya into something na, mas mag-grow ako and mas mapapakita ko kung ano talaga ako. Kasi I'm not just a dancer na pambabae lang sumasayaw. Kaya ko din maging versatile with dancing. nga. Ayun. Alam mo, kaya din ako fan ng community. I became an ally not by accident. It's because you guys deserve it kasi hindi naman bibigay yung ganitong kahirap na buhay if you're not gonna turn a piece of carbon into a diamond Yes. eventually later on. Parang mas ngayon, mas appreciated mo yung success na meron ka kasi ang dami talagang mga bullshit na naganap dati. So, ayan. So, dahil na pag-uusapan na yung mga bullshit na yan na nagaganap, why do I say it's bullshit? Kasi love should be given freely without question, lalong-lalo na sa mga anak, regardless kung ano pa yan at ano pang nagaganap sa buhay nila, no? Well, that's just me, being a mom like me, no? Pero tingnan natin kung paano naganap ito sa buhay ni Sofia. Yung dynamics ninyo sa bahay na share mo na nga na from your lola's house to your mom's house and then to your dad's house, did it affect you na para bang dahil babakla ako, papasa-pasa ako kung saan-saan ako napupunta, bakit hindi ako natatanggap? Nagkaroon ba ng punto ng kalituhan na parang ikaw ba mismo parang ayoko na maging bakla? Gumanong ka? Actually, yung paglipat-lipat ko, it was all my choice. Okay. Nagkaroon ako ng privilege na lumipat kasi yung time na lumipat ako kay mama, gustong-gusto ko na siyang makasama. Oo. Kasi for how many years, hindi kami magkasama sa bahay. Tapos, pumupunta lang siya whenever may free time. Well, sex ba malang free time? True. Nung Monday sikat to- na sikat from sila Monday to- everyday. Yes. Correct. Diyos ko, Monday to Saturday, eat bulaga. Tapos Sunday, mag-SOP ka pa. So, anong oras mo? Totoo nga. Ganon. Araw-araw na work. Ganon. So, naging choice ko siya. As in, ako mismo nagsabi sa kanila na gusto ko lumipat, ganyan. Gusto, sa Manila na ako mag-aaral, ganyan. Kahit bagong yung environment and everything. Tapos pumayag sila. And then, yung kay Papa naman, kaya ako lumipat kay Papa from sa poder ni Mama, it's because na nababox in na ako. Yun. Ganon. Hindi na ako makakilos ng maayos, lagi na akong napapansin, ganyan. Even sa mga maliliit na bagay. And yun nga yung, I don't know if alam mo po yung kwento na yung nagta-travel ako for every day from from Cavite to Mandaluyong just to go to school. Ganon. And nakaka-exhaust na din yung environment. Ganon. Ayun, so yun kaya lumipat naman ako kay Papa. Thank you for clarifying that, no? Kasi nag-guess kami dito not to just glorify one side of the story. In fact, I've spoken about the other side, your family Yes. side naman before in my platforms. But I just really want to get to the bottom of it. Kasi gusto talaga kitang makilala ng lubusan dahil ang ganda ng kwento mo. You became this blooming flower in front of our eyes. Tapos hindi namin alam na napaka-dark din pala at some points na nangyari sa buhay mo. So, I think it all boils down to how you were educated because about the community when you were growing up. Was it ever a topic in the home? Pinag-usapan nyo ba yung, hindi lang yung derogatory term sa kabaklaan, yung education formal na, ganito yan anak, ganito, ganyan. Meron bang taong nag-guide sa'yo na binigyan ka ng useful na mga madadala mo? Actually, wala. As in, I discovered everything on my own na. Kasi, katulad nga sa lola ko, as in, so free ka. So, sa sobrang free mo, as in, walang pwedeng magbawal sa'yo. Kang anong trip mo. Pag may mali, papagalitan ka. Pero, pagka
feeling mo naman is tama yan, isusupport ka pa niya, ganyan. As long as di mo napapabayaan yung studies and everything. And, ayun nga, as time goes by, nagkakaroon na din ng muwang sa buhay, ganyan. Mas na-understand ko kung ano ba talaga yung gender identity ko, kung paano ko gusto mag-express, ganyan. So, I discovered everything on my own kasi taboo topic siya sa bahay ni mama. Tapos, kila papa naman, parang, ano lang supportive lang din sila kung ano yung mangyari sa'yo as long as yun nga, sa studies, talagang dapat nagfe-thrive ka sa studies. So, regardless kung paano mo i-bring yung sarili mo or kung paano ka kumilos, wala namang ano sa kanila. So, ang essence ng ating pinag-usapan is walang formal na nagsabi sa'yo na about the birds and the bees. You just found Yes. out all on your own through friends ba to? Through the community? Yes, and through social media, even sa mga kinukonsume natin ng mga like series or movies, ganon. And super hilig din kasi po talaga akong makinig ng podcasts. Yan. Kaya sabi ko sa inyo na napakinggan po ko ito sa Dog Show. Mga Oo, ganun po. Kasi salamat. sobrang nakaka-open siya ng mind. Ganun. Ayan. Do you think na, kunyari, if there was a kid out there na nanonood na in the same situation as you were before, na kung sakaling nabigyan lang to ng tamang guidance or may nagkwento lang sa kanya ng mga dapat niyang malaman, maiiwasan natin yung lumalaki silang parang nakakahon, nakabox in, like you said. Yes, and I also believe na magfe-thrive sila in life. When there is a support system na sobrang strong, kahit na immediate family lang siya, sobrang magte-thrive sila kasi nafe-feel nila na they're not someone na kung sino-sino lang They're someone na natitreat din as special. And if ever naman na hindi din nila makuha yun, I also believe na time will tell. And also, take your time then with yourself, regardless kung gay ka ba or trans ka. Kasi Yes. mas ma-understand mo siya when time goes by. Ang mahalaga lang is i-feel mo muna sa sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo and ingatan mo yung katawan mo. Kasi mahirap na. Correct. Hello? Correct. When Hello? you became of age, of course, nalaman mo yung mga datos tungkol dito sa Yes. sa inyong lifestyle and the community. And it is a truth that we all parang shy away from talking about. Parang hindi ko alam in Filipino culture ba or Filipino society, hindi lang taboo Parang more on more on sin na nga siya when we Yes. talk. Uy, wag yan. Sometimes I hear parents na parang napapasok pagka ito na yung topic. Should we talk about these things more often, you think? Yes. Ako, Why? I believe talaga with educating kids with regards to sex education. Pero hindi mo papakainin ng isang buo. Yes. As in, gradual mong papakainin na little terms lang muna. O, ito yung tite, ito yung pepe. Ganon. Kasi pagka sinabi nila yun sa loob ng household, bakit pa siya magiging awkward sa labas? Tama. Kasi sanay na silang napag-uusapan yun So, At hindi whenever na- masamang pag-usapan Yes, at hindi maging po- informed. Hindi po masama magsabi na, tite. Sabihin natin ulit, sabay-sabay. Tite. Walang Hindi po masama. masama Bahagi yun. lang po yun ng katawan. Opo. Yes. And ako, naniniwala talaga ako na pagka na-educate sila ng tama, mas magiging confident pa sila sa katawan nila Correct. Kung ano yung meron sila, kung ano ba kung saan siya nagaginagamit, kung kailan siya pwede gamitin, Correct. kung kanino mo siya gagamitin, ganun. And to choose then na bakit kunwari ako nafe-feel ko na there's something wrong. Bakit ganito yung meron ako? Bakit ganito yung meron ako? Yes. Mas ma-educate din sila, kasi ganito yan. Mas magiging open na yung mind nila and hindi na nila hahanapin yung sa labas na baka ang maka-influence pa ng ideology nila is someone na gusto mag-take advantage sa kanila. Tama. So it all starts in the home. Yes. Kailangan sa bahay talaga. And when we're young kids, the first person we trust are our parents. Yes. So whatever they say, sometimes we take it to the bank. Alam nating ito yung absolute truth. So bilang mga magulang, siguro hinihimok namin kayo na wag natin tong talikuran
talikuran. Isa to sa mga responsibilidad natin na armasan natin yung mga anak natin ng impormasyon na magagamit nila paglabas nila ng bahay. Hindi lang to pang LGBTQIA community, sa lahat po to ng magulang na may mga anak of all genders. And speaking of that, yung mga alarming na datos, kaya gusto ko rin tong pag-usapan. Forgive me if I'm gonna read from my copy. Ang Pilipinas daw po ay may record na 4,633 new HIV cases ngayong quarter 1 ng 2026. So from January to March po ang datos na ito. With rising cases ng HIV sa ating bansa, napaka-urgent na po na maging informed ang mga tao. Kapag ba pinag-uusapan ang Premier condoms, ito readily available in all the stores. Guys, don't look at this na parang pag nasa counter kayo, please take that away from my face. Wag ganon ang attitude kakampi nyo to, alay nyo ito When we talk about STDs, HIV, does it irk people pagka sinisimulan mo yung mga ganitong conversations based on your experience? Honestly, yes. Nung first ko siyang naririnig, and nung first na namulat yung mata ko, talagang medyo, ba't may ganyan? Ba't may ganyan? Paano yung parang, ay, mga ganon-ganon sila? Ba yan? May ano? Ba Ano yan? nagpapatest ka? Ba't ka nagpapatest? May mga ganong may mga ganong stigma. But, pagka inaral nyo kasi siya, you will realize na it will help you. Hindi lang physically but mentally also when you use Premier condoms talaga. Kasi, yung stigma with regards to HIV, hindi na natin siya matatanggal. But we can learn kung paano talaga ginagamit or kung paano nag-work yung mga sakit na yun. Correct. So, yung cases kasi sa Philippines ngayon, kaya siya tumaas, kaya nagkaroon ng ganyang kalaking recording is because marami nang nagpapatest. Correct. Ngayon, dumadami ang Oo. bilang dahil maraming nakakaalam. Yes. So, sa mga po dyan, hello po, sa mga sexually active dyan, magpa-test na po kayo kasi walang masama. If ever may HIV ka or AIDS, walang masama kasi pwede siyang gawa ng paraan. Pwede siyang ipa-doktor. Like diabetes, may maintenance ka, Correct. ganyan. Hindi na death sentence. Yes. Kasi before 1960s, 1980s, marami tayong cases na namamatay for HIV kaya lumaki din yung stigma with regards to it Pero now, sobrang daming tao na merong ganyang sakit pero sobrang nagta-thrive in life. Yes. With a healthy lifestyle, healthy din yung kinakain. Sobrang perfect yung life nila. Yung iba, nagta-thrive sa business, performing, and everything. At happy Pride pala sa lahat Yes, muna. But before we happy go Pride. any further, happy Pride everybody. Please love who you wanna love. Lalo na pag itong show ang pinapanood ninyo, wala kayong maririnig sa akin kundi go! Magmahalan kayo mga atit kuya. Yes! But, with Premier Condoms, have fun safely. Tandaan Yes. yan. Okay, napaka-importante nung safely na term. Okay. Alam nyo guys, hindi lang ito ang dapat nating topic na binibigyan ng ilaw. No? Hindi lang yung sakit. Actually, na to parang mas malalaking topics yan. Yes. Doon nga tayo sa mga basic, yung pagkilala sa pagkatao ng ating mga kapatid dito sa ating napakagandang makulay na flag. Sophia, when people see you, do they see Sophia na talaga as you want them na makita ka as you are, yung fully expressed Sophia? Or sometimes, meron ka pa rin na-encounter na tao na, mas gusto ko yung Andre. Meron yun. Sobrang, lalo sa social media. Hala. Merong mga iilan-ilan na ganun. Pero, wala naman ako magagawa. I mean, hindi ko din gustong baguhin kung ano yung iniisip nila sa akin kasi perspective na nila yun. Kumbaga, you see me now as this. Yes. Kumbaga, you just have to respect it na lang. Kumbaga, Correct. if you don't have anything good to say, don't say anything. Correct. Diba? Oo. Basic manners. Lahat po yan natuturo sa kinder at sana dalhin nyo hanggang adult life po ninyo. Oo. Kumbaga parang everybody has the right to exist. Yes. And as I always say, dito sa show na to, in many of our episodes, hindi po to special na karapatan na yung hinihingi po natin. Patay, Yes. pantas na karapatan. Yun lang po, nararapat lang. Okay? At dahil kaya ko ito tinanong sa iyo, Sophia, kasi mahal namin yung Sophia ang nakikita namin ngayon. Kasi ito na yung full expression ng ikaw. Yes. At gusto ko pang malaman kung ano ka na talaga ngayon. So, titignan ko ang laman ng inyong bag. It's baggage check time! Let's go!
Alright, dito sa Balagbagan po, the bag is the core. That is why our guest today was asked to bring three items, na nagre-represent ng BAG na word na bag. Ano po ba ang meaning ng BAG? Well, ito po yon. B is booster. Ano po ba ang nagpapatayo sa kanya sa umaga para harapin ng maghapon? Ang kanyang pampatasang energy, pampasaya, ganyan. Ano naman ang letter A? Yung letter A naman niya ay ang kanyang armor, yung kanyang pang-defense sa sarili, ang kanyang kalasag sa mga challenges ng buhay. At ang letter G naman ay ang guide. Ano ang nagbibigay tanglaw at gabay sa kanya sa desisyon sa araw-araw. So, Sophia, ano ang B na dinala mo today? Ayun, I brought a lip tint. Ay, Yes. girl na girl. At ito yung lip tint na talagang OG. Guys, Careline. Alam sobrang natin yan. OG. Oo. Bakit yan? Kasi, kahit lumabas ako ng bahay ng walang makeup, okay lang ako, basta kailangan ko ng lip tint. Pampaano lang, pampabuhay. Pampa-fresh lang, ganyan. At saka, nafe-feel ko lagi, regardless if lip tint or lipstick, talagang iba yung nafe-feel ko pagka I'm wearing it. I'm feeling like I'm myself, ganon. Was that the first ever makeup piece that you owned when you were transitioning? Yes. And kahit di pa ako See? nagta-transition, lip tint. Sa perpetual pala. Yes, perpetual pa lang, nagli-lip tint na. Alam mo ba, viral ka sa perpetual? May mga tao sa Cavite na, alam mo, pag nakikita ko siya, or crush ko siya, sabi, gustong-gusto ka nila kasi mabait ka daw, tapos ang pleasant mong makasama, ganon. So, yung dagdag pa dun sa kanyang pagka-pleasant ay yung kanyang rosy lips and cheeks. Yes. So, ayan na, girls, don't be afraid to bring your lip tint even to the palengke, ha? Para may booster kayo. Yes. Everyday thing yan. Okay? Ano naman ang letter A mo, Sophia? Ayun, underwear. Oh, why? Yun yung pinaka-armor ko. Hindi ko na siya ipapakita kasi... Pakita mo, ha? Charas. Okay, sige. Ay, wag. Bakit? Pinakaya ka talaga. Bakit underwear? Bakit? Kasi before, kahit syempre pag lalaki, you're wearing briefs Yes. or boxers. Now that I'm wearing panties and lingerie, Yay! ayun, iba yung feeling. Diba? Like, Sorry ko ang babaw, guys, ha? I know hindi maintindihan ng iba, no? Pero it's like an achievement for us na pwede ko nang suotin ng lahat ng gusto kong suotin. At saka, you feel sexy inside kasi. Not just, kahit na may clothes ka, but the feeling inside na you feel sexy, you feel like you own your body, ganun. Ikaw na yan. Kasi before, hindi ko na feel na akin tong katawan na to eh. Ganon. So ngayon, nafe-feel ko na ay katawan ko to, ganyan. And tuwing may suot, syempre everyday ako may suot ng underwear. Pwede rin wala. Charing. Ayun. Every time na magsusuot ako nun, nafe-feel ko yung, ito na ako, ganon. Ito na yung armor ko in life, ganon. I'd like to handle this as sensitively as I could para sa lahat po ng mga na-o-offend dahil nakapanty po si Sophia. Yes. Turn off your device right Yes. now. Hindi natin kailangan yun dito ngayon. I've received so many comments in my recent posts about celebrating the community and being an ally, and thanking all of you guys for welcoming me into the fold because of that Yes. episode. Ang ganda ng response. And then, I was so saddened by the comments na dalawa lang daw talaga ang ginawa ng Diyos na tao. Babae at lalaki. At wag daw nating ipilit pa ang mga bagay-bagay na ito. At ito ay personal para sa akin. Bilang sis alay, babae akong hindi kayo sure. Natural. Hindi kayo sure. Malay nyo, niloloko ko lang din kayo. Chareng! Pero kahit babae akong natural, it doesn't need to be like I'm into the actual thing or the lifestyle just to feel empathy for the person experiencing that thing. Kasi hindi naman kailangan, kunyari, sumabak ka sa gera to know that war is destructive and wrong. 'Di ba? So same deal with you Yes. guys. When a heterosexual is an ally and talks to you about these things, do you feel uncomfortable, or how do you feel when we say that we're part of the struggle and we're with you? Ako, honestly, super okay ako na kasi right now, mas kailangan namin ng ally Yes. than an enemy. Kasi sobrang
dami na ng pinaglalaban ng mundo. Tapos, sinasabi pa nung iba, ay, sisingit pa kayo. Ang dami na nga nangyayari problema sa mundo. Yung mga Makikidamay mahihirap pa na- muna, bakit Oo. puro kabaklaan na naman? Makikidamay na naman kayo, may sarili na naman kayong buwan, ganyan, Oo, ganyan. special na naman kayo. Oo. Mga ganun-ganon na naman. Oo ka to. Oo. Ganun. So, yung mga alay, naririnig kasi kami openly. And sa sobrang daming times namin nare-reject and hindi pinapakinggan ng maayos, Mhm. like, nakikinig lang but at the back of their mind, wala naman talagang proper understanding. Tama. Ang hirap na magtiwala sa tao regardless if kahit straight or gay, ganun. Ang hirap, Mhm. pag mag-open ka lang talaga. Yes. Ganun. Kumbaga laging may stigma na kaya mo ginawa yan kasi bakla ka eh. Kaya ganyan ang Parang reaction mo. nakadikit na yung kasamaan sa Oo. kabaklaan. Huwag naman kayong ganun. Oo, grabe naman. So, dapat talaga sa lahat po Mm-mm. ng mga nanonood at nakikinig, ayan, guys, walang mahirap sa pagiging marespeto at sa pagdinig sa amin. It's basic human decency after all. Correct, tama. At hindi lang po ito para sa LGBTQIA+ Yes. community. Alam nyo ba na ang premier condoms, magagamit din to ng mga heterosexual because safe sex and having fun safely is for everybody. Mm-mm. And this is a very controversial topic. Yes. Contraception is wildly talked about in all sectors of lipunan, no? At lalo na sa lipunan ng mga conservative na mga religious people na sinasabi nilang kasalanan ito dahil pine-prevent natin ang mandato ng langit na mag-procreate. But I'd rather not procreate than procreating tas napapabayaan lang ang mga Yes. bata at hindi naman Yes. nabibigyan ng quality of life. I'm not against anybody na ayaw maggamit ng premier condoms or ayaw mag-contraception. But what I'm saying is the world is changing and all minds are being opened by conversations like Yes. this. So, we have to adapt with the times. Kahit nga po ang Santo Papa sinasabi na rin na mas maging mapagtanggap po tayo. Yes, Diba? exactly. When religious people come to you but they think differently, like they accept you, they tell you, it's okay anak, ganito, ganyan, how do you feel, Sophia? Doon naman tayo sa flip side. Kakaiba yung feeling kasi, meron palang ganun. Meron na, Oo, maraming kasi diba, lumalapit. growing up, wala akong ganun na experience eh. But pag may mga nagko-comment or may mga lumalapit sa akin personally na, alam mo ba, hinangaan kita kasi kahit na ganun yung nangyari sa'yo, you never spoke bad about your mom, may mga ganun silang sinasabi. Kaya, nakakagaan din ng feeling na, I'm accepted din pala sa mga religious beliefs nila. Ganon. Correct. So, ang mga tunay na mapagmahal sa Panginoon ay tinatanggap at minamahal din ang lahat. Yes. Nang walang panghusga. Okay? So, dahil pinapag-usapan na natin ang Panginoon, ano naman ang guide mo? Oo. Ang guide mo. Kasi ako, Sophia, alam mo, natatawa man ako ha. Dati hindi ako ganito, nagsasalita ng Lord, Lord, God, God. Hindi naman sa nakukornihan ako or what. Parang hindi lang ako lumaki ng ganun yung bokabularyo ko. Pero, nalaman ko talaga na ang Diyos, alam mo, siya ang pinaka-cool na tao sa buong, kasi tingnan mo, tanggap niya lahat, mahal niya lahat, tao lang naman ang nagbibigay ng pangit na kahulugan Yes. sa mga naisulat or sinabi ng Diyos. Pero ano ba yung nagbibigay sa'yo ng guide na para bang pag nakikita ko to, kahit ano pa man ang nangyari sa akin, tanggap man ako ng lipunan or what, eto na yung magdadala sa akin sa tama. Ako, yung sunglasses, ito. Kaya mo I'm pala wearing siya it right suot. now. Yes. Kasi, actually, yung guide is for my goals. Kasi before, sobrang babaw lang nito, guys. Hindi siya malalim. Before, pagka umuwi si mama ng Cavite ng bata pa ako, lagi siyang may suot na sunglasses. Tapos di ba pag artista ka before, tapos nagmamall ka, lagi ka naka-sunglasses. Incognito. Lagi ka naka-incognito. Sorry ganun. po, guys. So, ako kasi, yun na yung dream ko ngayon. Gusto kong ipasukin yung entertainment industry. I mean, nasa entertainment naman ako with regards to drag, but yung pagiging artista. And, Okay. natitignan ko siya as a goal na masusuot ko din yung sunglasses ko sa mata, hindi lang sa ulo. Kasi pag sa mata na siya, artista na ako. Pag sa ulo,
ano pa lang ako, drag queen pa lang. So, pag bumaba na Oo, yan. pag bumaba na yan, Oo. ano yan, pasikreto na to, guys. Gano'n. Okay. Ayan. So, ibig sabihin, meron palang stardom dream si Sofia. Yes. At dahil mabait si Lord sa mga kagaya natin, gagawin niyang katotohanan ng iyong dream. Alam niyo po ba na meron na pong bagong show si Sofia? Ang ganda-ganda nito. Aside from the content being very, very amazing, alam naman natin na ang mga kids ngayon, they consume a lot of information through social media. And since hindi ito readily available sa mga schools, Premier Condoms has made a pioneering effort to create a rom-com series that is not only entertaining but is also educational para sa tamang paggamit po ng condoms. So Premier Condoms presents Almost Lovers, a vertical series. Ay, starring Karina Bautista and Migs Almendres, directed by Rodina Singh. Featuring Sofia. Yes! Congratulations on this, Salamat Mars. po. Simula na to ng marami and I hope and pray na maging successful ang showbiz career mo. So guys, kindly follow Premier Condoms on TikTok. It's at Premier Condoms lang po ang kanilang handle. Don't forget, follow that para mapanood nyo yung napakagandang vertical series. At thank you so much, Premier Condoms! Guys, maraming variants ang Premier. Meron tayong cool watermelon, ultra thin, at saka dotted. Parang sobrang natutuwa ako doon sa dotted. Parang may extra, may extra Oo. Iba yung hagod ni Dotted. True. No? May aligasgas ng konti. Huwag kayo natatawa-tawa ha. Seryoso talaga ito. Let's go, Premier Condoms! Yeah. Knowledge is power, guys. Wag nating kahiyaan yan. Alright. Living life as a trans woman is such a very challenging life, no, Sofia? Ano yung mga nagbago sa'yo sa buhay mo since you transitioned? And is it better now? Happier now? Ayun. First is physically. Well! Wow! Boogs! Kakamela! Nung pumasok ka nga, sabi ko nga, paano ko ba ito ibababa? Hindi naman nakakahiya. Pero wala din naman ako ipapakita. So, give ko na yan sa'yo. Ayun. Siyempre, when you're starting and even before you started transitioning, there is a body dysmorphia. That's why you're transitioning. And Explain to our viewers as a lay person, ano yung body dysmorphia? ito po yung mga bagay na hindi nyo gustong makita tuwing nakatingin kayo sa salamin. Katulad, alam ba yan? Ang laki ng pores ko. Ang laki masyado ng ilong ko. Ay, wala akong baba. Ang pangit ng ngipin ko. Yun po yung body dysmorphia. Okay. Kumbaga parang may iba kang idea of who you wanna be. Yes. But what you see in the mirror, who you actually are, hindi mo trip, hindi mo gusto. Yes. Okay. Ganun siya. May ganun ka May na mga ganun feelings. May ganun akong feeling na, hindi na ako masaya sa katawan ko. This is not my body. Gusto ko siyang baguhin. So, I started transitioning. And physically, ayun, medyo naging pambabae naman na yung katawan natin. Hindi na tayo Bonggate! Ano ka ba? Palit nga tayo. Hoy! Sandali lang. Meron ba tayong pasasalamatan dito, ate? Ayan, maraming salamat po for my breast augmentation, Eliora. And for everything face body, for my aesthetic is Fairy God Barbie. Ayan. Ay, mag-hey ka daw sa Fairy God Barbie. Fairy God Barbie! Ano ka ba? Taya! Medyo marami po tayong tatrabahuin dito pag... Ayun. And ayun, mentally naman, syempre, whenever you get the things na you wanted, yun nga, when you're looking in the mirror, nag-iiba yung state of mind mo. Yeah. Talagang mas gumagaan, mas nafe-feel mo kung ano ka. So, mas nakakakilos ka din ng mas maayos, mas nag-thrive ka sa work, mas pati yung pakikipagkapwa-tao, yung relationship mo with your friends, relationship mo with your family, pagka-confident ka nang humarap sa kanila ng ito ka, mas mas open ka na for everything. Ganun. And now, do you care what other people think as much as before? No. Before kasi talagang, ba yun? Bakit niyo ako inot? Ganyan na feel ko. Bakit niyo ako inot? Nananahimik nga ako kasi gusto ko sarilinin na lang itong transition na to para hindi na tayo masiraan. But aren't you glad that that happened? Yes. I'm not glad na It happened that way. It happened that way, but ayun. Yun yung nangyari and mas
mas happy naman ako now. So, I'm glad din talaga. So don't do that guys. Don't forcibly out somebody. Oo, medyo mortal sin yan sa community. Hayaan nyo silang magkaroon ng tama nilang pace at tama nilang oras. Okay? So, tingin mo ba ngayon, Sophia, little Andre will be proud of what Sophia became? Oo, kasi naglalaro lang siya ng Barbie. Ngayon ako na yung Barbie. Ay, ang taray! I love it! Parang gusto ko umiyak. Ganon. Oh. Naging Barbie. Nakita mo, may hinge yung yung kamay. Oo, I'm so happy to see you happy like that. Nakaka-freeing yung pakiramdam. And how do you fight against continuous judgment up to this day na 2026 na, ganyan pa rin mag-isip ang mga tao. And now that you fully express yourself, mas siguro mas maraming nakakapansin. Kasi talaga namang iba ka pag may sarili kang ring light pag dumadating. How do you fight against it pag ganun sila sa'yo? Ako, I don't have to say anything. I just need to show up. Yes. Ganon. Papakita lang ako. Pakita ko lang yung sarili ko. Pakita ko lang na I'm here. I needed to be seen. I needed to be heard. And hindi ko lang siya ginagawa for myself, but for the future kids out there na gusto ding ma-achieve yung pagiging trans. Ganon. And sa mga bata din na kahit na iba yung nafe-feel nila sa sarili nila and they feel gay. Correct. We're here for you guys. Correct. Thank you to everybody who is supporting the community kasi thank you for being brave like that because you're giving license to the person next to you who might be thinking na I don't wanna come out because people will be harsh towards me. But there is actually a group of people, a lot of us, that will welcome you and embrace you wholeheartedly. So, wag kayong matakot. Kailangan lang i-live nyo yung mga truths ninyo nang walang fear. Kasi may mga nasa likod ninyo. At kasama na dito ang Premier Condoms kasi bibigyan niya kayo ng options. Kumbaga, hindi kayo mapupunta sa wala na hindi kayo armed with something to defend yourself. Alright? So guys, dahil pinag-uusapan natin ng contraceptive, mainly Premier Condoms, kapag naririnig ng mga tao yung word na condom, ano kaya yung unang pumapasok sa isip nila? Kasi sa atin, iba. Pag sinabi natin yung condom, it's just another item in our bag. Correct. It's just like your lipstick, your compact. Pero ano yung sa tingin mo yung nakakairita sa mga tao pag naririnig lang mini-mention mo yung Premier Condoms? Actually, hindi nga yung yung pag-mention, yung pagbili sa mga convenience store. Okay, nasa harap pa naman yan, di ba? Nasa kahera. Ito yung kahera, tapos dito yung mga, tapos kukuha sila, parang, gaganon pa. Hoy! Hindi kami yung makikipag-sex kayo Wait lang ba't kayo nahihiya? Di ba? Kaya, wag na kayo mahiya. Normal yung pakikipag-sex, hello. Totoo naman. Hindi siya regardless kung single ka, you're just having a one-night stand. Mas pangit pa kung hindi ka protected. Totoo, kaya have fun. Yes, go ahead, but have fun safely. Yun ang ating trust today. Tama ka. Pwede natin gawin yan basta maging responsable tayo. Correct. Sa tingin mo ba maraming tao ang bukod sa nahihiyang bumili ng condom is sinasabi pa nila, nako, makakapag-encourage pa yan na dumami pa ang mga bakla. May ganun pa ako nakitang comment nung isang, sorry naiirita talaga ako Parang it's as if nakaka-multiply ng bakla ang condom. Tumigil nga kayo. Wait lang yung HIV and AIDS, hindi lang siya sakit ng bakla. Kaya nga. Guys, hindi lang siya sakit ng bakla. Sobrang daming straight na nagpa-test and nag-positive sila sa sakit na yun. And there's nothing wrong if mag-positive ka sa sakit na yun. There's nothing to be ashamed of. Correct. Yun ang totoo. So, wag po nating i-box na sa bakla lang. Ay, pag bakla ka, mas ka sa HIV, ganyan-ganyan. Hindi po. And to be honest, may mga stigma pa din. 2026 na, kaya tayo umuunlad as Philippines. Saan kaya nanggagaling yung hiya na yun? Oo, kasi... Saan kaya? Oo nga, saan kaya nanggagaling yun? Bakit ba kayo nahihiya? Tapos pag uwi nyo ng bahay, ganun din naman, sasubo nyo din. Ay! Guys, ipapasok nyo din naman! Mas naging protected na kayo kung ipapasok nyo, no? Huwag na kayong hipokrito. Ayun, sa madaling salita. Mas mabuti nang informed kayo at handa kayo. Yes, sobrang dami ko pa naman kilala naglalasing-lasingan para shoot-shoot. Bumili na kayo. Magbaon na ha. Total, bet na bet nyo.
Okay. Paano natin poprotektahan ang ating mga tao sa community natin? Hindi lang premier condoms at information ang kailangan natin. Tingin ko, yung mga nagaganap sa community na microaggression, yan, yung violence na yan na Yes. nakakalungkot na hanggang ngayon nagaganap pa. Paano natin poprotektahan yung mga nasa community sa tingin mo? Ang nafe-feel ko talaga is kahit ally or part ka ng community, you just have to show up. Kasi maraming tao na hindi makapag-come out sa closet nila kasi they're ashamed of what other people will say against them. So, first yon yung itong kahit mabatikos na kami, kahit ano nang sabihin sa amin, pero andito pa din kami, tatayo kami para dun sa hindi kayang mag-out. Yes. Ganon. And pangalawa, choose your community wisely. Correct. Kasi when you have that wise community, that loving community, kahit group of friends lang yan, kahit 3 lang kayo sa magkakaibigan, pero nasusuportahan ka niya, makakapag-open up ka eh. Ganyan. And i-disregard mo yung mga naririnig-rinig mo. Correct. Hindi siya makatulong sa'yo. Correct. Hindi din naman siya nag-aambag sa bills mo sa kuryente. So, i-disregard na natin sila. Ganun. And I also believe that whenever they see you, you are a testament to the things that they cannot admit to themselves. And it is a reflection. Mirror kasi kayo ng mga bagay na hindi nila maamin sa sarili nila. How free you are, how you love life, how joyful you face each day. Tapos, yung lungkot ng buhay nila, nire-reflect na lang nila yun sa iyo. Tapos, nagagalit na lang sila ng walang kadahi-dahilan. So, tingin ko po, this is not about being gay or being trans in itself lang. It's about not allowing other people to become the happiest version of themselves. So if they can do it, sila mismo kaya nilang maging masaya, why not allow everybody else to live happy and fruitful lives, di ba? Okay, so wag na tayo mag-away, maging masaya at maligaya at mapagmahal tayo. Lalo na Pride Month because Pride is all about love. Tama? Tama. Yes, and you are so full of it, Sophia. Yes, po. Ngayon ba may nagla-love kay Sophia? Asas! Gagamitin ko ito mamaya. Iuwi mo na yan, baka may mag-love sa'yo mamaya. Hindi, wala. Wala akong love life ngayon. Single po ang Sophia, guys. Okay, 09, sinabi yung number. Ito po yung QR. Gcash pala. Pera na lang, wag na love life. Oo, or career. Career Projects, ako yan. ngayon. Kasi, yung love life, andyan lang naman yan. I mean, hindi ko din naman hinahanap. But, I know, time will come na magkakaroon ako noon. And I will be blessed to have someone din na who would look after me, care for me, love me, ganun. But now, since hindi ko pa naman siya hinahanap and wala pa naman din masyadong nagpaparamdam. Asas! Ay, parang kayo sara! Biglang, Ayun, mas gusto ko din mag-focus muna sa career and bata pa naman ako, time will Tama. come. I'm so proud of you, I just have to say. You know why? Because you are proof that a person can go through fire and still come out strong and still come out shining like a phoenix. Wala na ako Thank masabi. you. Gusto ko lang, Phoenix Trazona na siya ngayon. Hindi na siya Sophia. Oo. And tamang sinabi ni Sophia, darating at darating ang mga bagay na para sa atin, whether it be love life or career. At sana kung may mapupulot man kayo sa episode na ito, it's this. Alam mo, ang katotohanan natin hindi natin matatakasan. Yes. And your truth is finally here. Yes. And you're celebrating it. I'm happy for you. Sophia you, Trazona, Ate. everybody! All right! Do you have anything to say to, siguro there's a little trans kid watching this and he's not sure what to do next? Maybe you have something nice or something inspiring to say. Sige, go. Sophia. Ayun. Yun nga, katulad yung sinabi ko kanina, take your time. There will come a time na mafo-fully embrace mo na yung pagiging trans mo. And I will be proud of you. I will be there for you. Makikita mo ako, talagang papalakpakan kita from afar. And ngayon pa lang, I'm proud of you na kasi you're acknowledging that feeling. And kung bata ka pa, mag-aral muna na mabuti, girl. Mag-aral ka muna na ng mabuti and hindi minamadali ang pagta-transition. Kailangan
dahan-dahan siya. So, wag mong gawing nips yung pills. And ang pagta-transition is kailangan may doktor ka. Hindi kasi pwedeng kung ano lang yung nakita sa matatandang yun na lang din yung ititi kasi sinabi ni mama, hindi pwede yun ha. So, ayun. So, kailangan, if bata ka pa, gawin mo muna lahat ng pwede mong gawin as a kid, and then time will come kung teenager ka na and open yung family mo for that, pag-usapan nyo na mabuti and yun, tsaka ka mag-transition. Ayan. Thank you so much, Sophia. Thank you po. We will end this podcast episode with paspasan sa balagbagan. Mabilis na mabilis lang. At ang 3 lang ang option mo sa mga senaryo na ipapalabas natin ngayon. Meron kang option to answer, papayuhan, papagalitan, at 1 beses lang pwedeng gamitin, papatayin. Okay, so sunod-sunod to, rapid fire, Sophia. Are you ready? Okay, here we go. Mga hindi pabor sa sex education sa eskwelahan. Papagalitan. Alam na natin kung bakit. Mga ayaw gumamit ng premier condoms tapos di naman pala mag-iingat. Papatayin. Tama. Tapat na, wala na kayo di. Hoy, sandali lang. Mga nagsishame sa premarital sex. Pagsasabihan. Papayuhan, yes. Papayuhan. Mga tao na active ang sex life pero hindi gumagamit ng kahit anong protection. Paulit-ulit papatayin. Kahit 1 beses lang pwedeng gamitin, I give you a pass. Okay. Mga parents na ginagawang tabu ang pag-uusap about sex sa loob ng bahay. Pagsasabihan. Ano yung, curious ako, ano sasabihin mo? Ayun nga, based from my experience, since I didn't have that, lahat ng information galing sa labas, and not all information na galing sa labas is healthy for you. Correct. So, it's best for parents na to talk about it inside kasi mas alam nila kung anong makakabuti sa anak nila dahil kilala nila yung anak nila. Correct. And I also urge parents to study, read up, Yes. so that when you pass information on to your children, it would be correct and non-bias. Yun na po ang gusto ko sanang i-specify lang. Yes. Alright, last. Mga nagsasabi na mas masaya kapag hindi gumagamit ng premier condoms. Papagalitan. Tama. Oo. Kasi dapat gumagamit kayo ng premier condoms. Yes. Alright. Once again, ladies and gentlemen, Sophia Trazona! Thank you so much, Thank you Mars. po. I wish you the best in your life, Yes. in your career. And I do hope, alam nyo, regardless sa lahat na napag-usapan in all of your guestings, that your family finally finds peace and closure. Yes. And eventually, down the road, everyone will, kung hindi man mag-makeup completely, may peace na Yes. mahahanap within the family. Thank you so much Thank for you po. guesting. Ladies and gentlemen, Sophia! Alright! And that's a wrap, mga unpackers. Dito po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, this is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate with Sophia Trazona. We hope you unpack something new today. Kaya naman kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Huge thanks to Mauno for providing us with this wonderful microphone na lagi ninyong binabara sa Comsec. Chares! Maganda na ang audio namin. Alright, giving our unpackers a better listening experience. Thank you so much, Mauno. This episode is also brought to you and powered by Premier Condoms. Let's talk about sex without shame. The more we talk about it, the more we protect ourselves. Life is fun, so let's have fun safely. Thank you so much, Premier Condoms! Alright, until the next Saturday, impact na natin yan dito lamang sa Balagbagan! Thank